Ging ito ay hatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS. Okay, nagbabalik po ang Good Morning Pilipinas. Sa punto pong ito, usapang SSS po tayo. Makakasama po natin si Ma'am Arcely Castro, ang Corporate Executive Officer for Services Delivery Department ng Social Security System. Ang ugnayan po ng mga miyembro ng SSS at ng Social Security System ang ating topic ngayong umaga. Ma'am, ano po itong SSS 5 paraan? Ang 5 paraan po ng pagkuha ng sigurado at mabilis na impormasyon tungkol sa ating Social Security membership sa SSS ay sa pamamagitan po ng aming website, www.sss.gov.ph. Gayon din, mayroon din po kaming telephone assistance system at tinatawag nating Interactive Voice Response System o IVRS na may telepono bilang 917-7777. Mayroon din po kaming text SSS facility. So ang isang kasapi po ay maaaring mag-inquire through SMS tungkol sa kanyang contribution, loan balance at iba pang Social Security membership information sa pamamagitan lamang po ng text. At gayon din, maaari din pong tumawag sa aming call center na may telepono bilang 920-6446 hanggang 55 o kaya po ay mag-email. So, sumasagot din po kami sa mga katugunan, nagbibigay ng katugunan sa aming mga kasapi sa pamamagitan po ng email address na member_relations@sss.gov.ph. Okay, sa mga miyembro po ng Social Security System, yung mga nabanggit ni Ma'am Arcely, 5 pamamaraan. Pwede pong internet, pwedeng text, pwedeng hotline, telephone assistance call center, system, po sa aming call website, center, email, Email. at meron din po kaming Facebook account. So meron din pong sumasagot ng mga queries pamamagitan po ng aming Facebook account. Ito po ay applicable para sa mga busy na mga SSS members natin at ayaw nang pumunta sa mga offices ng SSS. Gayun pa man po, paano po magpa-register sa may SSS website ang isang miyembro ng SSS? Pumunta lamang po sa aming homepage. Doon po sa top menu bar ay makikita po ang my.sss. So pag ito po ay kanilang sinelect, magda-drop down po ang menu, piliin lamang po nila ang registration. Kung sila po ay miyembro, piliin po ang member registration. Kung employer naman, 2 pong options. So kung ikaw ay business employer, piliin po ang employer registration o household employer registration kung ikaw naman ay household employer. Okay, sa website pong ito, ano po yung mga services na pwedeng gamitin ng mga miyembro? Ang isang kasapi po na merong my.sss account na kanya pong makukuha kung siya ay mag-register online. Magkakaroon po kasi siya dito ng user ID at password. At kapag nakakapag-login na po siya, maaari na po siyang mag-online inquiry. So nandito po yung mga information tungkol sa kanyang contributions, loan status, loan balance, claim status at iba pa. Gayon din, pwede po rin siyang mag-set ng appointment online sa kanyang preferred SSS branch. At mag-submit ng mga online transactions katulad po ng salary loan. Kung siya naman po ay self-employed o voluntary member, pwede na po siya magsumiti dito ng kanyang maternity notification. At gayon din, technical retirement claim para doon po sa magre-retire na po ng edad ay 65 years old pataas. Ma'am, eto po maraming nagtatanong na mga miyembro ng SSS nito na sumusubok na maka-access sa website nyo. May particular po bang browser ang SSS na ginagamit? Applicable naman po ang iba't ibang browsers, pero most compatible po siya sa Internet Explorer browser. Internet Explorer? Yes, sir. Kasi po nung panahon ako yung nag-check, medyo sa Google Chrome, medyo nahirapan po akong makapasok. Opo. Pero nung sinabi nga sa akin ng iba pang mga SSS na kaibigan natin, ay ang ginamit ko, Internet Explorer, mas mabilis siya. Yes. At kung sakali po naman na nahihirapan po dun sa paggamit po ng Chrome or Mozilla Firefox, may instructions po naman na nakaprovide para po magbigay ng guide sa ating mga members kung paano gagawin po. Okay, may mga SSS members po na katulad ko, malilimutin. Kapag nalimutan po ba yung password o yung account name, paano pong paraan ng gagawin? Yun po sa loob ng member login box, meron purong link na pag kinlik mo, ang pangalan po ay forgot user ID or password. Click here. So pag kinlik po nila at ang nalimutan nila ay ang kanilang password, ipaprompt po sila ng system na ipasok ang kanilang user ID. Kung nalimutan naman po yung user ID,
ang ipapasok po nila yung email address na ginamit nila sa pag-register sa my.sss. Ngayon kung nalimutan na po lahat, meron po namang email address na pwede pong hingan ng tulong, ang online service assistance at sss.gov.ph. So pwede po tayo mag-email doon para tulungan tayo ma-retrieve yung ating user ID at password kung lahat po ng impormasyon na hinihingi ng sistema ay nakalimutan na po. Okay, so mas pinadali na ng SSS ang ugnayan sa kanilang mga miyembro at magparehistro na sa website po ng SSS. Gamitin ang browser na Internet Explorer. Okay, tapos na po tayo sa Internet. Paano naman po magpaparehistro yung mga miyembro ng SSS through text? Opo. I-text lang po ang mga sumusunod na keywords. SSS space REG. Yun po yung shortcut for registration. Space, yung kanyang 10-digit SS number, and then space, date of birth. Pero ang format po dapat ay mm/dd/yy. At ipadala po ito sa 2600 para makatanggap po ng PIN o personal identification number na siya niyang gagamitin sa kanyang mga susunod na text inquiries. Ma'am Arceli, kapag nag-text po ba ako sa SSS, may bawas sa load ko? O ibig sabihin po ba ito'y may bayad? May bayad po sa bawat successful text transaction. Para po sa mga Smart at saka Globe subscribers, 250 pesos po ito, 2.50. At para naman po sa mga Sun cellular subscribers ay 2 piso lamang po. Ano po yung mga services na pwede ring, or information na pwede ring makuha sa text ng mga miyembro ng SS? Pwede po silang mag-inquire about their contributions. So, ano lang po nila, ito-text po lang nila yung SSS space contrib space 10-digit SS number space yung pong 4-digit PIN. So kung naman loan status, yan po yung nila sa tinatanong, ito-text lamang po ay SSS space loan stat space 10-digit SS number po ng kasapi, no? Space 4-digit PIN. Kung naman po loan balance, ganun din po halos, SSS space loan bal space 10-digit SS number space yung pong 4-digit PIN. Lahat po ito ay padadala sa 2600. Ngayon, medyo marami kong keywords talaga. So kung hindi po maalala lahat, pwede naman po mag-text ng SSS space help at ipadala rin sa 2600 para mabigyan po ng mga list ng keywords na ite-text. Okay, lahat ng keywords na yan, ipapadala rin through text ng SSS. Ma'am, usapang notification po, no? Yung pinapadala ng SSS na notification sa mga miyembro through text. Kapag meron pong notification na kailangan maparating sa mga miyembro, through text lang po ba ito pinaparating o kasama na rin ng email sa lahat na? Apo. Meron po kami ngayon text blast facility. Sa ngayon po nagte-text din po kami ng program updates and projects sa pamamagitan po ng aming text blast facility. So ang SSS naman po ang nag-i-initiate po ng pagpapadala ng information. Alam niyo po, marami tayong napapanood sa balita ngayon na mga hackers, ano? Gaano po kaligtas naman yung account ng isang miyembro na hindi ito pwedeng gamitin ng iba? Opo. Ang SSS website naman po, kung pag-uusapan po ang website, ay sumusunod naman po sa Internet Security Protocol. Pero sakali po, mahalaga po yung ating user ID at password na maging maingat po ang isang kasapi na merong my.sss account na huwag itong ipaalam sa iba upang maging sigurado po siya na protektado ang kanyang social security information at siya lamang ang may exclusive access. Ngayon sa text naman po, mayroon pong personal identification number or PIN tulad na nabanggit ko kanina na nagsisiguro din po na itong kasapi lamang na ito ang makakapagpasok ng PIN dahil siya ang nakakaalam nito nang sa gayon siya lamang po ang pwedeng mag-retrieve ng kanyang social security information sa SSS. Okay, ingatan po ang inyong mga password at account name. Okay, napag-usapan na po natin yung sa internet, yung website ng SSS, gayon na rin po ang text. Ngayon naman po yung call center ng SSS. Ano po bang serbisyo ang pwedeng ihandog nito sa ating mga miyembro? Ang aming pong call center ay mayroong mga member service representatives. So sila po ay tumutugon sa mga katanungan ng aming mga kasapi tungkol sa kanilang social security information at maging po sa mga program updates o kaya mga latest na projects na pinatutupad po ng SSS. Ang numero po nito tulad na banggit ko kanina ay 920-6446
hanggang 55. May toll-free number na rin po ito, 1-810-2255777. Kung mahirap po matandaan, ang ano po dito ay 1-810-CALL SSS. So, ito pong aming call center po ay available po yung kanilang services 24 hours during working days, meaning Monday to Friday, except during holidays. So, lahat po ng katanungan po tungkol sa SSS ay tinutugunan po ng aming mga member service representatives sa aming call center. Okay, sa mga miyembrong hindi techie katulad ko, yung mga hindi gumagamit masyado ng website at ng text, pinakamaganda pa rin yung usapan, call center ang dapat nilang gamitin. Opo. Okay, yung email naman po, bilang panghuli, ano po itong serbisyong pwedeng maibigay ng SSS email account sa mga miyembro? At pwede po ba silang direktang magtanong through email sa SSS? Opo, pwede po silang magtanong through email. Ang email address po ay member_relations@sss.gov.ph. Gayon na pa man po, nagkaroon din po kami ng dedicated na email para po sa mga electronic service facilities namin tulad po ng website, text SSS at IVRS. So, pwede pong kung tungkol po ang concern sa mga ganitong pasilidad, pwede pong tuwirang ng mag-email sa online serviceassistance@sss.gov.ph. Ngayon, kung OFW tayo, meron din po kaming dedicated email address doon, yung ofw.relations@sss.gov.ph. Sa lahat po yung email systems namin na yan ay tumutugon po sa mga pangangailangan po ng aming mga miyembro para sa mga impormasyon. Okay, bilang panghuli po, ito pong mas pinalawak niya yung 5 ways or 5 pamamaraan upang makipag-ugnayan sa SSS. Maaari po bang pakihikayat yung ating mga miyembro na gamitin ang mga ito? Hinihikayat po namin lahat ng mga miyembro ng SSS na gamitin po ang iba't ibang paraan na nabanggit natin para po makakuha ng simple, siguradong impormasyon mula sa SSS saan man sila naroroon. Sakali po na kailangan po ng tulong sa paggamit ng mga pasilidad na ito, mag-email lamang po sa online service assistance at sss.gov.ph. Maraming salamat po. Maraming salamat ang Corporate Executive Officer 4 ng Services Delivery Department ng Social Security System, si Ma'am Arceli Castro. Mabuti na lang may SSS. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng SSS. Buti na lang may SSS. Hi! Ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.